Ang lihim sa lumulutang na kabaong at kandila. Sa isang liblib na baryo sa Batangas, may alamat tungkol sa isang kabaong at kandilang lumulutang na nagpapakita tuwing kabilugan ng buwan. Sinasabing ito ay babala ng kamatayan. Walang gustong makakita nito, ngunit isang grupo ng kabataan ang nagpasyang alamin ang katotohanan sa likod ng kwento. Isang gabi, sina Mark, Luis, Angela, at Joy ay nagtungo sa lumang sementeryo na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Tahimik ang paligid at napapalibutan ng matatayog na punong kahoy. Habang naglalakad sila, napansin nila ang kakaibang lamig ng hangin, tila may nagmamasid sa kanila. Habang iniikot nila ang lugar, isang bughaw na kandila ang lumitaw sa di kalayuan. Ang apoy nito ay kakaiba, hindi natitinag ng hangin. Habang papalapit sila, biglang may lumitaw na kabaong sa likod ng kandila, tila umaanod sa ere. Nabaling ang atensyon ng grupo sa kabaong, at napansin nila ang mga ukit sa gilid nito na parang gumagalaw. Ang kabaong ay dahan-dahang lumapit sa kanila, na parang hinihigop sila nito. Natakot ang grupo at nagsimulang umatras, ngunit biglang humarang ang kabaong sa kanilang daraanan. Sa gitna ng takot, lumitaw ang isang matandang babae mula sa dilim. Nakasuot siya ng itim at ang kanyang mga mata ay kasing dilim ng gabi. "Bakit kayo naririto?" tanong niya sa isang malamig at malakas na boses. Sinubukan nilang magpaliwanag, ngunit ngumiti lamang ang babae at sinabing, "Ang kabaong na ito ay para sa isa sa inyo." Habang nagkakagulo, naalala ni Luis ang kwento ng kanyang lola tungkol sa paggamit ng asin bilang panlaban sa masamang espiritu. Kumuha siya ng asin mula sa kanyang bulsa at isinaboy ito sa direksyon ng kabaong at ng kandila. Biglang sumigaw ang matanda at unti-unting naglaho ang kabaong, kandila at siya mismo. Naiwan ang grupo na nanginginig sa takot at walang magawa kundi umuwi. Ngunit hindi natapos ang kwento roon. Isang linggo pagkatapos ng insidente, natagpuan ni Mark ang isang kabaong sa harap ng kanyang bahay. Sa ibabaw nito, nakaukit ang kanyang pangalan. Walang nakakaalam kung anong mangyayari sa kanya, ngunit malinaw na hindi pa tapos ang kwento ng kabaong at kandila. Ang alamat ng lumulutang na kabaong at kandila ay nanatiling palaisipan sa baryo. Isa itong paalala na may mga misteryong hindi dapat pakialaman dahil maaaring magdala ang mga ito ng kapahamakan.